na mag-crafting ng Manood tayo. mangga sa paraan ng Welcome sa paglalagay ng YouTube channel. sibuyas sa bahaging pinapaugat. Malaking tulong itong sibuyas upang mapabilis ang pagkakaroon nito ng mahusay na pag-uugat ng puno. Ito'y kadalasan na ginagawa ng agriculture sa ibang bansa upang mas mabilis mamunga ang kanilang halaman na mangga. Madali lang itong gawin at gayahin kaya tapusin mo lang ang video para may idea ka. Ang unang gagawin ay kumuha ka ng piraso ng sanga ng mangga, dapat katamtaman lang ang laki nito at medyo magugulang na sanga. Ang gagawin mo dito ay tatanggalin mo lang ang mga bahaging may dahon, mainam na gumamit ng matalim na kutsilyo o itak. Nakakatulong din ito upang mabilis uusli ang mga talbos ng dahon. Pagkatapos ay ang bahaging papaugatin natin ay tatanggalan mo ito ng balat. Hiwa-hiwain mo lang ang bahaging gilid ng dulo ng pinakatangkay at para matanggal ang balat nito. Ganun pa man ay ito ang lalagyan mo ng sibuyas na inyong gagamitin para mabilis uusli ang ugat. Pag natapos mo ng tanggalin ang balat sa dulo ay kumuha na kayo ng sibuyas na puti, ganitong klase pala ng sibuyas na inyong gagamitin. Maganda itong klase ng sibuyas upang ang mabilis magkakaroon ng ugat ang bahaging tangkay ng puno. At para maipapasok mo ang tangkay ay tatanggalan mo muna ang dulo ng sibuyas, hiwain mo muna ito at saka mo naman bubutasan sa gitna. Pagka nabutasan mo na ito ng sakto ang laki ay saka mo naman ipapasok ang pinakatangkay na inyong pinapaugat. Dahan-dahan mo lang ipapasok ito para hindi mabibiyak ang sibuyas at paiikot-ikutin mo lang upang ang katas ng sibuyas ay maabsorb ng tangkay ng puno. Ngayon ay kumuha na kayo ng pots na inyong pagtataniman, kung wala kayong pots ay pwede naman kayo gagamit ng pinutol na container ng tubig o mga lumang balde na hindi na ginagamit. Pagkatapos ay lagyan mo na ito ng lupa, mas maganda kung ang lupa na inyong ilalagay ay buhaghag at malambot na lupa, marami naman kayong makukuhanan ng lupa na ganito dahil pwede rin ang old garden soil sa inyong bakuran. Punuhin na natin ang pots na ating pagtataniman, siksikin mo lang ng maayos sa ibabaw upang ang ating puno ay hindi matutamba. Maghihiwa din pala kayo ulit ng sibuyas dahil ang purpose naman dito ay ilalagay natin sa tubig na ating ididilig sa halaman natin na mangga. Hihiwain po ninyo ito ng maliliit na piraso upang ang mga katas nito at nutrition ay mahahalo ng mabuti sa tubig. Ang ganitong klase ng proseso sa pagtutubig sa halaman ay isang organic. Dahil wala itong halong kemikal na maaabsorb ng halaman at bukod pa doon ay ligtas ito sa ating kalusugan. Pagkatapos ay ilalagay na natin ito sa tubig na ating pandilig sa ating itinanim na mangga. Haluin mo lang ito ng maayos bago mo idilig sa halaman upang ang mga nutrisyon at taba ng sibuyas ay mahalo sa tubig ng maayos. Pagkatapos ay maaari mo nang diligan ang inyong itinanim na sibuyas at ipwesto mo na rin ito sa lugar kung saan ang inyong tanim na mangga ay hindi magagalaw at maiistorbo. At bago mo ito iiwan ay maglalagay kayo ng malaking plastic na magkakasya na ang mga sanga ng puno ay matatakpan. Dahil ang purpose naman dito ay para mag-moisture ang mga dulo ng sanga sa mga bahaging pinutol at nasa ganon ay mas mabilis magsibol ang mga talbos ng dahon. Makalipas ang 25 araw ay maaari mo nang balikan ang inyong itinanim na mangga, ngayon ay tatanggalin mo na ang plastic nito para makikita na natin ang resulta. At eto na nga bubuksan na ni ate at tatanggalin na ang plastic na nakasoob dito, kung mapapansin natin ay may mga nakausli na rin na mga talbos ng dahon sa bawat sanga nito. Sa ganitong gulang na ay pwede na itong kunin at itatanim na sa permanenteng taniman dahil may sapat na ugat na rin kapag ganito at may mga dahon na nakausli, kaya mabilis na itong tatubo kung ililipat na sa malaking pots o sa inyong bakuran ng bahay. At para matanggal mo ito ng maayos na hindi mapuputol ang mga ugat ay buhusan mo muna ng tubig ang lupa sa pots na inyong pinagtaniman para lumambot ito at madali ninyo na lang mabubunot ang puno. At kung maaari ay ungkatin ninyo na lang gamit ang inyong kamay para makakasigurado ka na hindi mapagpuputol ang mga ugat na nakakapit sa lupa. At eto na nga ang kanyang naging resulta, kung mapapansin natin ay nakuha rin natin sa kanya ang mahusay na pag-uugat, mauusbong at mahahabang ugat. Ganun lang naman ang teknik para ang mga bahaging pinapaugat ay mabilis uslian ng ugat. Ngayon ay kumuha ka na ng mas malaking pots na kung saan ang inyong paglilipatan ng puno ay mas maluwag at makakahinga ng maayos ang halaman. At siyempre ang lupa din na ating ilalagay ay pinong lupa o ang buhaghag na lupa at malambot. Sa paglalagyan ng lupa ay pupunuhin mo na ang pots at ipwesto mo lang sa gitna ang puno para maganda at maayos ang paglaki. Kung wala pala kayong ganitong malaking pots ay pwede naman kayong gumamit ng malalaking palanggana o malaking balde na luma o ang hindi ninyo na ginagamit. Ngayon ay ipwesto mo na ito sa lugar na komportable na hindi magagalaw o may istorbo. Bago mo rin ito iwanan ay diligan mo muna ito para makaka-absorb ang mga ugat at para mabilis na itong mabubuhay at tatubo. Makalipas ang 50 araw ay ganito na makikita natin sa ating halaman na mangga, kung mapapansin natin ay nagkaroon na rin ito ng maraming bunga. Kung ating ikukumpara sa mismong buto na itatanim at ang ganitong klase ng proseso ay malaki ang pagkakaiba at agwat sa isa't isa.
Ang pagtatanim mula sa buto ay aabutin ka pa ng ilang taon bago ito magkakaroon ng bunga, at ang ganitong style naman ay buwan lang ang kailangan para makakaani ka na ng bunga nito. Ganon kaganda at kalupit ang ganitong idea. Karamihan na gumagawa ng ganitong estilo sa pagtatanim ng mangga ay ang taga-ibang bansa, ginagawa nila ito para mabilis magkakaroon ng bunga ang kanilang halaman kahit maliit pa. Magandang idea ito na pwede natin sundan at gayahin para makapagtanim din tayo sa ganitong pamamaraan. Malaking tulong din ito sa mga baguhan pa lang sa pagtatanim. Pwede ninyo itong gawin kahit nasa bakuran nyo lang dahil hindi naman ito gaano kalaki ang espasyo na inyong kailangan. At kung nagustuhan mo rin ang video na ito ay huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa Daily Garden at Home para updated ka lagi sa mga susunod na video na aking i-upload. Sana nagustuhan ninyo itong video na ito. Kung nagustuhan ninyo, paki-share, like, comment ang video na ito.